sigurado sa totong habit po mga kaibigan, tumatakbong mayor na si Tanggol Montenegro, buhay at Banda pagkat nandito na ang ating Alis tayo. Punta natin si Fatima. Pahanap mo si Fatima. Malaki silang banta sa pamilya Guerrero, lalo na sa kampanya ni Miguelito. Nangako ako sa kanila na puprotektahan ko sila. Kaya pupuntahan natin sila Fatima. Sigurado ako nasa panganib ang buhay lang ngayon. Kailangan kong gumawa ng paraan para pigilan na ang alitan ng dalawang pamilyang ito. Kailangan ko makausap ang tatay ko. Gagamitin natin ang pagkamatay ni Inigo para sa simpatsya. Mainam nga sana kung mismong si Tanggol lang namatay kagabi. Dahil hindi yun nangyari. Hindi kamatayan na lang ng iba ang pakikinabangan natin. Guerrero ka! Magbabayad ang pamilya mo sa nangyari kay Inigo! Wala kang karapatan sakta si Marites! Sila ang may dahilan kung bakit namatay ang anak ko! Hindi ba alam, Tanggol? Si Roberto ang nakutos sa pagpapasabot sa meeting ni Avance para maubos na ang lahat ng mga Montenegro! Wala silang pakialam kay mamatay anak ko! Palabasin mo yung kanapan! Palabasin mo yan! May tugo silang Guerrero, pero hindi sila pinalaki ng mga Guerrero! Tulad ang inasal mo! Subukan mong gawin ulit sa nanay ko yan. Hindi kita sasantuin kahit babae ka. Tanggol! Kung totoo ang sinasabi niya na ang mga Guerrero may pakala na pagsabog kagabi, ibig sabihin, nasa panganib ngayon ang buhay nila Fatima. Tara! Are you okay? Huwag ka mag-alala. Hinihingin ko na kay Franco. Nakakunin lahat ng mga gamit ng babae niya at itapon na sa pamamahay na ito. Tama na. Huwag na, Ramon. Lalaki lang yung gulo eh. Tama naman si Olivia. Dapat ako talagang umalis dito eh. Marites, you belong here with me. Pamilya ka. Pero Ramon, parang araw-araw ko pinagsisiksikan ang sarili ko dito. Saan ka naman pupunta kay Rigor? Walang pwede magpaalis sa iyo. Sa pamamahay ko. Hanggang nandito ko. Ramon, hindi kami pwedeng tumira sa iisang bubong ni Olivia. Ako yung sinisisi niya sa pagkamatay ng anak niya. Nag-umpisa lang naman ang lahat ng yan, Marites. Nung tangke ng mga Guerrerong patayin si Tanggol. Yun na nga eh. Ang dami-daming nadadamay dahil sa gera ng dalawang pamilya. Kailangan matigil na to. Kung mag-alala, ako ang tatapos sa mga kalaban natin. Pahinga ka na. Sana maharap ni Inigo ang kapayapaan sa kabilang buhay. Anong kapayapaan pa? Hindi matatahimik si Inigo hanggat merong kahit na isang Guerrerong natitira. Palayasin mo na yung Marites na yan pa. Pabalikin mo na siya sa pamilya niyang ahas. Sigurado ko hindi papayag si Ramon. Alam mo naman yung kapatid mong yan. Ano naman ang anak ko pa? Nakuha ng mga Guerrero patayin si Inigo. Gagawin nila ang lahat para masira ang pamilya natin. Sigurado ako pati ang Marites na yan gagamitin nila. Masira lang tayo.
ko, tingnan mo, oh. Lamang na si Tanggol sa mga Guerrero. Tingnan mo, oh. Diyos ko, tiyak na. Landslide ang victory ni Tanggol. Tingnan mo, oh. Mahal ng mga tao ang apo mo. Hindi ba? Buti nga sa mga Guerrero, sila ang pinagbibintangan sa nangyaring pagsabog dun sa meeting de avance ni Tanggol. Eh ngayong lumalamang na si Tanggol, lalong magiging desperado yung mga Guerrero. Baka tuluyan na nila si Tanggol. Diyos ko, paghahandaan naman ni Tanggol ang mga Guerrero. Subukan lang ni Pilar na pagtangkan uli ang buhay ni Tanggol. Tiyak sila uli mapagbibintangan. Wis na ang mga alto susidad sa munisipyo. Ako na ang speaker ni Jesus Nazareno Montenegro. Ngayon, tuloy-tuloy sa City Hall. Tomorrow sa Malacanang. Ay, apo mo si Tanggol, yung tumatakbong mayor? Ay, siya ang nagturo, nagpalaki at nag-aruga at nagbigay ng pangalang Tanggol kay Tanggol. Galing ni Tanggol, ah! Wow! Pati ang wicked witch ng Quiapo, pabor sa abo mo, di ba? Doña Pilar. Bakit? Alam na po namin kung saan nakatira yung babae. Ihanda mo ng sasakyan at mga tauhan natin. Dali. Opo, ma'am. Tutos kami ng matilding yan. Baba. Naman, nakausap ko si Olivia. Napagdesisyonan ko na sa ikatatahimik at kaayos ng ating pamilya, kailangan umalis na ni Marites. Desisyon mo o desisyon ng anak mo sa labas? Ramon, mahaba ang naging araw ko. Huwag na nating pagtalunan ito. Nawalan ako ng isang apo. Muntik din ako mawala ng isang anak. Alam mo, matagal ko ng pangarap ang magkaroon ng pamilya. Mabuo ang pamilya ko. Tapos sisirain mo lang ito dahil sa anak mong pinalaki ni Gustavo. Si Martes, ang Guerrero, hindi si Olivia. Magmula nang tumira dito yung babae mo, puro na lang kamalasan ang dala niya dito sa pamamahay ko. Siya ang dahilan kung bakit tayo nagkakawatak-watak. At hindi ako magtataka kung balang araw, traidorin niya tayo para sa kanyang pamilya. Hindi tayo tatraidorin ni Marites. Alam ko, sigurado ko dahil kilala ko siya. Hindi katulad mo patalos-talos sa pagtitiwala sa mga tao. Tulad na kay Olivia niyan. Piniikot ka lang niya, baba. Ginagamit niya, natutunan niya sa mga Guerrero para unti-unti tayong mawasak. Hindi lang ikaw ang may pangarap na buuin ng pamilya. Ako man ay pangarap kong buuin ng mga Montenegro. Pero hindi ko magagawa yan kung wala ang aking anak. Papa! Anak mo rin ako! Ako na matagal na natatabi mo! Hindi ang mabakay na yan! Ganun lang natin siya nakilala! Papa! Alam mo, nalason niya na ang pag-iisip mo. Pero tanda mo, hindi alis dito si Marites. At kapag nalaman ko na sinaktan pa ng anak mo ang ina ng anak ko, kilala mo ko, may kalalagyan siya, yung anak mong putok sa buo. Ramon! Ramon!
Pasensya na, Ramon. Pero marami nang nadadamay sa gera ng mga Montenegro at Guerrero. Nakasalalay sa akin ang kaligtasan ni Tanggol. Kakausapin ko pa rin ang tatay ko. Sana makinig siya sa akin. Martes, tayo mo sa baba. Salamat. Salamat, Franco. Teka, hoy, hindi ba, sabi mo, endangered din ang buhay mo sa mga Guerrero? Ba't hindi ka pa tumira doon kay Tanggol? Rhoda, hindi ako titira sa isang bahay na may mamamatay tao na katulad ni Ramon. Tsaka hindi ko pa siya napapatawad sa pang-aabusong ginawa niya sa anak ko. Is that the real answer? O meron pang ibang dahilan? Diba? Rhoda, ano bang pinagsasasabi mo? Naku, Neng, huwag ka na nga magmaang-maangan. Nakita kita, inaalalayan ka ng Prince Charming mo. Hindi ba? Tsaka dahil, nung nagkakampanya-kampanya pala ako, sinusulot-sulot mo na ako. Mabuti pa yung paranay kong si Marites, hindi ako sinusulot-sulot. O siya, ako na. Ikaw na ang winner. Eto na ang corona. And the winner is... Rhoda, tigilan mo ako. Rhoda, nagkakamali ka. Matagal na kami magkakilala ni Tinding. Siya ang babae dapat kong pakakasalan. What? Is this true, Tinding? Dinukot siya nung araw na kami kakasal. Akala ko, hindi na kami ulit magkikita. Buong buhay ko, hinarap ko siya. Kaya hindi na ako nagpakasal sa iba. Dahil umaasa pa rin ako na magkikita pa rin kami. Diyos ko naman, wala naman pala akong kalaban-laban. O ano na, what's the plan? Magpapakasal ba kayo? Ako ba ang maid of honor? Rhoda, tama na. Hindi na mahalaga ako ang pasusunod naming hakbang. Matagal na panahon ako nagantay. Tinding, kahit saan ka man magpunta, kasama mo ko. Hindi na ako papayag na kunin ka ulit nila sa akin. Diyos ko, sana all. O, iwanan ko na kayong dalawa, ha? Nakakaloka, how to it? Babush! Naku, Tinding, ha? Nakakaloka ka, day. Mauna na ako. Saan ka pupunta? Haharap tayo sa press ngayon, ah. Kailangan pa ba ako doon? Kagabi lang sinabi mo eh, wala akong halaga sa pamamahay na ito. Tapos ngayon bigla ako nagkaroon ng halaga. Ano ba, Gustavo? Bilugin yung mga tao. Magkaroon ka ng propaganda hanggang gusto nyo. Pero wag niya akong isali sa kasinungalingan ninyo. Magandang araw ho. Dito ho yung mansyon ni Don Gustavo Guerrero, di ba? Dito nga. Bakit? Pwede ko ba ho siya makausap? Maraming kausap si Don Gustavo. Huwag kang istorbo. Malis ka na dito. Alis!
Boss, sandali lang. Hindi niyo naiintindihan eh. Importante lang ho, importante na makausap ko si Don Gustavo. Parang awa niyo na. Sabihin niyo, si Marites Asuncion Timagi ba ang gustong kumausap sa kanya? Tandaan niyo ang inutos ni Mayor. Kapag nakita niyo mga Benito, iligpit silang lahat. Walang ititira. Nagkakaintindihan tayo? Yes, sir! Okay, move! Naaalisan muna kami nila, Papo. Pasensya na. Hindi kasi kami ligtas dito eh. Pangako babalik kami kapag maayos ang lahat. Babalik kami kapag hindi na ang mga gerero ang nagpapatakbo dito sa Maynila. Mahal na mahal kita, Mamo. Huwag ka mag-alala, Gracia. Tutuparin ko ang pinangako ko sa'yo. Proprotektahan ko ang mga anak natin. Sana lang swertehin na kami at mabago na ang buhay namin. Bantayan mo kami palagi, ha? Mamu, pangako, magbabago na ako. Hindi na ako papasok sa gulo. Tutulungan ko na sila, Papo, para makapagsimula ulit kami. Ate, huwag ka mag-alala. Hindi ko pababayaan yung mag-aama mo. Hindi ko sila iiwan. Pangako. Ay! Bro, Maning, bakit? Kailangan nyo na talaga umalis eh. May mga armadong lalaki naghahanap sa inyo. Ano? Papo, kailangan na natin umalis. May alam akong daan dito para hindi kayo makita. Sundan niyo ako. Tara, tara. Bilis! Papo, bilis! Dali! Ingat, ingat. Dito tayo. Balik! Sabi sila! Tigil! Tutukan niyo! Kabulin niyo! Magradyo ka! Nakita na namin mga Benito dito sa kalye. Pangalawang rotonda. Pumunta na kayo dito. Bilisan niyo! Tanggol, mukhang nakakaputo ka na. Baka sila Fatima yun! Ang mabuti pa, pag-iwalay-iwalay tayo! Tara! Gayo.
Martes na, July 29. Kaano-ano mo si Matilde? Nanay ko ho si Matilde. Kayo ang totoo kong ama. Sa hapunan sa sementeryo. Pabulin niyo! Ano ba? Tama! Dito na ako! Si ang diretsong ililibing. Tutukan niyo! Dito na kayo! Habulin si Fatima! FPJ Spot